First press ko mga kirig, forward run. So ayan, close. Switch is close. Forward indicator is light is on. So hindi gumana yung motor natin kasi naka-open yung breaker natin. So i-on natin. So ayan. So as you can see, the forward magnetic contactor is closed, but the reverse is open, still open. So the arrow of the magnetic contactor is clockwise, no? So if I open this switch, it will stop. The forward run will stop, just like that, no? If I close it again, so the reverse will run, no, will activate. So also the magnetic contactor here will close. So just like that. So the reverse the reverse indicator light is on, and the magnetic contactor for reverse is closed, but the forward is open. So as you can see, the arrow is clockwise, no? So again, if I open this switch, it will stop. The motor will stop, no? So if I press again, the forward will now activate, no? So just like that. Open, stop, close, forward, reverse, stop, forward, stop, reverse, stop, forward, stop. Hey, what's up mga kakirig? Salamat sa pagpunta sa aking channel mga kakirig, no? So, welcome back to my channel. So, as you can see, mga kakirig, so, alam ko kung bakit nandito kayo sa video kong ito kasi gusto nyo malaman yung diagram ng forward reverse mga kakirig na pinakita ko mga kakirig sa Facebook, no? So, bago po yan, bago ko ipapakita, so, nais ko lang ipaalam na may updated na po yung version ng Simurally app, no? So marami na pong naidagdag, no? So dito sa baba, marami na pong idinagdag yung developer ng Simurally app mga kakiring, no? So ayan, no? So siguro sa ngayon, sa pagkangayon, hindi pa ito masyadong perfect. So ito may power supply na sila, may ground, PE. So may negative, positive. So wala ito nung unang mga ano na yan. So isa pa na dagdag nila is itong solenoid valve, solenoid coil pala. At saka itong mga contact, may on delay na contact ng timer ng contactor mga kakiring, no? So ito yung mga off delay na contact ng contactor. So kumbaga may yung mga timer, yung mga contactor na may built-in na timer mga kakiring, no? So nakita niyo yan siguro. So isa pa sa mga idinagdag nila dito mga kakiring is itong mga ganito, no? Itong differential circuit breaker, itong magnetic circuit breaker, no? Magnetic circuit breaker purple. So ganyan mga kakirig, so marami pa. At saka mga motor mga kakirig, no, may idinagdag sila na gaya nito DC motor. Ito meron na sa nung una. Ito bago to, itong 3-phase motor to speed separated windings, at itong 3-phase motor Dalander. So hindi ko pa masyado itong alam. So i-explore ko pa yan mga kakirig, no. So ngayon mga kakirig, punta na tayo sa diagram ng forward reverse na operation. So ngayon nandito na tayo mga kakirig. So ito yung pinakita ko na simulation sa inyo mga kakirig, no? So ayan, no? Boss natin yan. So ito yung simulation. So may nakatago itong diagram mga kakirig, no? Sa kung sino yung nakakita sa one push button, so ganito rin yung ginawa ko. So ito yung original yung diagram niya. So ito. So yan mga kakirig, no? So ipapakita ko yan step by step mga kakirig, no? Kung paano ko ginawa yan, no? Para marunong din kayo or matuto din kayo or matuto din yung mga baguhan natin na mag-design or gumawa ng diagram mga kakirig, no? Ng sarili nilang diagram. So, tara! So, mga kakirig, so dito ko step by step papakita yung diagram nun mga kakirig, no? So, sa mga baguhan natin dyan or sa gustong matuto kung paano mag-design or gumawa ng diagram, control circuit ng isang operation or control circuit ng control operation na gusto na nais nyo. So ngayon, example ko is yung forward reverse using SPST switch or single switch or two position selector switch na on off. So ganito yung style ko mga kakirig, no, sa paggawa. So ayan. So, ayan. This one is serve as the SPST switch or the single switch.
So ngayon forward reverse yung nasa isip ko na gusto kong gagawin. So kailangan lang talagang mag-focus mga kakirig, no? So drawing ako, so si forward yung unang ilalagay ko. Ayan. A1, A2. So silbing magiging scratch pa to mga kakirig, no? So this is the neutral or line 2, this is the line 1. So next is, kailangan nating pagganahin muna to. So sa isipan nyo lang mga kakirig, no? So pagka-close ko kay switch, so dadaloy na yung kurente, so magra-run ito. So pag open, so mamamatay naman to, no? So next is, paano ko i-insert si reverse mga kakirig, no? So dapat, pag next close ko, dapat sa reverse na yon. So nasa isip ko mga kakirig is, ganito. Gagawa ako ng isang circuit, another circuit. Ito ay kay forward na auxiliary contact, no? So at maglalagay ako ng isang relay mga kakirig, yung general purpose relay mga kakirig, no? So ilalagay ko tagging is R1 lang. Baka sakali maraming relay ang gagamitin natin, no? So ang nasa isip ko, pag takbo nito, so mag-close to, so mag-energize si R1. So ang gusto ko is mananatiling mag-energize si R1, no? So ito yung holding coil ni R1. So pagka-close pa, close, energize, close, no? So mauna ma-energize si forward saka si R1. So mabilis po to mga giring, no? Split seconds lang po ito kasi mabilis yung daloy ng kurente. So mabilisan to. Pagka-close pa, energize, close, energize, close. So ganyan po yung nasa isip ko. So ngayon, habang naka-close to, energize, energize, latch, close. So pagka-open ko, so mamamatay si forward. So ang kanyang auxiliary contact is open, no? Maging open. So, pero si R1 is mananatiling naka-energize kasi may latching siya, no? So dito dadalo yung kurente ni R1 kahit bukas na to, kahit patay na si forward. Ngayon, ang silbi ni, naglagay ako ng R1 dito para siya yung taga-switch, no? O change over contact mga kakirig, no? So hindi ko alam kung tamang tawag doon or prefix ba yun or ano ba yun. Basta ganun yung maging silbi ni R1 dito, no? So ang gagawin ko niyan, siya ang taga change over between forward to reverse. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng normally closed dito ni R1, no? Yan. Tapos maglalagay din ako ng normally open ni R1 dito for reverse. Kaso, ayan, no? No, meron na. So may reverse na tayo dito at may forward. So ngayon, paanda rin naman natin yan ulit mga kakirig, no? Baya isipan mga kakirig, no? Isipan lang natin. So kunwari off lahat to, off na to, balik sa uno. Balik sa simula. So open, so wala pang naka-energize. Balik sa simula mga kakirig, ha? Wala pang naka-energize. So pagka-close ko mga kakirig, saandar si forward, no? Pagka-energize si forward, close, energize, close, oops, may problema. Bakit? Kasi may mga rushing contacts. Pagka-energize ni R1, papatayin niya si forward, mag-energize siya, si reverse yung aandar, no? So aandar si forward saglit kasi naka-close to. Pero mamamatay din siya kasi mag-energize si R1, no? Mag-energize si R1, so papatayin niya si forward, si reverse yung aandar. So hindi pa to tama yung diagram natin. So ang gagawin natin mga kakirig para hindi agad mag-reverse, no? Lalagyan natin ng normally close dito para kay forward, no? Kasi mauna talaga si forward na andar. Kasi siya yung may complete na diagram, complete na circuit dito sa line 1, no? Lalagyan siya ng interlocking ni forward, no? Importante yung interlocking dito. Lalagyan ko ng normally close now. Kapag na-energize siya, mag-open to, so hindi maka-activate si reverse. Pero ang problema nito mga kakirig, kahit may interlocking na tayo kay forward, dito naman kay R1. Kasi once na ma-energize si forward, mag-close to, ma-energize din siya kasi. So mag-latch siya. So mag-energize siya. So mangyayari kapag na-energize si R1, mag-open ito, mag-close. So ang mangyayari, mamamatay pa rin si forward, no? Kapag namatay si forward, kasi papatayin siya ni R1, mag-close to, mag-open to, mag-close to, so ang daloy ng kurente dito na. So si reverse pa rin ang
aandar. So ang gagawin naman natin yan mga kirig, lalagyan natin ng holding contact si forward dito. So normally open. So try natin analyze ulit. So off lahat, no? Open to. Open to. So try natin. So pagka-close, energize si forward. So close, close, energize si R1. So pag energize ni R1, mag-latch. So ang yung ibang auxiliary ni R1 is kaya nito mag-open, mag-close. Pero hindi mamamatay si forward. Bakit? Kasi dito na dadaan yung kuryente. Kahit open na siya, dito sa latching ni forward siya dadaan, no? Dito. So, dahil may interlocking tayo kay reverse, mag-open to. So, hindi aandar si reverse. So, safe yung circuit natin. No? So, okay na. So, ang daloy ng kuryente, close to. Ang daloy ng kuryente, dito pa. Yan. No? So, energize si forward. Ito, open. Open ito, close to. Pero hindi mag-energize si reverse kasi open ito. Kasi naka-energize siya. So, dito naman, close ito, energize R1. So, ngayon, pag i-open natin itong switch, pag naka-open na yan, so mamamatay si forward. So, kapag namatay si forward, so mag-open to. So, ito rin mag-open, no? Pero si R1, energized pa rin siya kasi dito dadaan yung kurente, no? So, ang mangyayari ngayon, itong mga auxiliary contact ni R1 dito, ito open pa rin to, ito close. So, ready na si reverse sa sunod, no? So, pagka-press ko nito na ulit, pagka-close nito, so aandar si reverse, no? So, under si reverse. So, success under si reverse. So, kapag inopen natin, mamamatay naman si reverse. So, success pa rin. So, dapat, pag next close natin, si forward naman yung aandar. Di ba? Kasi tapos na si forward as reverse eh. Pero ang sa ngayon, si reverse pa rin yung possible na aandar. Hindi, talagang aandar yan. Kasi si relay is palaging nakalatch. Kasi dapat, yan ang ating gagawin ngayon. Na kapag nag-energize na si reverse, papatayin natin si R1 para mabalik sa forward. So, ang gagawin ko dyan mga kakirig is ganito. So, lagyan lang natin dito talaga ng kanyang interlocking, safety interlock to tawag mga kakirig, no? Na para hindi talaga magsabay si reverse at forward na mag-energize. Kasi, ang mangyayari dyan, magka-short circuit yung power circuit natin. So, maglagay tayo ng close dito. Tapos, papatayin natin si, ayan. Or pwede din dito mga kakirig, no? Pwede kahit saan dito or dito. Basta mamamatay lang si R1. So ngayon, ang mangyayari dito, kapag namatay si R1, so mag-change contact din dito. So mangyayari, kapareho pa din kanina sa kay forward na mamamatay siya, no? So lalagyan din natin siya dito ng yan, kanyang holding contact para reverse. Na kapag nag-energize siya, kasi close to, pag energize siya, energize, papatayin niya yan si R1, so mag-close naman to. So dito nadadaan yung kurente. So ito na po yung diagram ng forward reverse mga kakirig na ipinakita ko sa inyo. Pero para maintindihan nyo talaga, balik tayo sa simulation or sa Simurelay app. So mga kakirig, ito na yon, yung dinrawing ko, ito na yon mga kakirig, no? So this is the reverse, this is the forward. So ito yung open na latching niya, KM2 na reverse, ito naman yung close na interlocking ng dalawa. So makikita nyo KM1, no? KM2. So that is the safety interlock mga kakirig. So this one is the relay. So may kulang pa dito mga kakirig. Sakto na. This one is the relay. So ang kanyang mga auxiliary contacts is ito, yung holding contact niya, at ito naman yung change over na contact from forward to reverse. So ito naman yung reverse na mag-de-energize kay R1. So ito is the overload relay mga kakirig, no? So ipapakita ko sa inyo yung explanation ko mga kakirig, no? So this is the switch, no? SPST switch, single pole, single throw, or two position na selector switch ang pwede nyo gamitin dito na on-off mga kakirig, no? So pagka-close nito mga kakirig, dadaan yung kuryente dito, mag-energize si forward, mag-close yung mga auxiliary contact niya, mag-energize si K1. So close din ito, no? So pakita ko sa inyo mga kakirig, ha? So play natin. So close, forward, run. So ayan. So nakita nyo mga kakirig, no? So ayan. Kita. So yung mga auxiliary contacts din ni R1 is nag-change position na. So ito yung safety interlock ni forward na hindi talaga magsasabay si reverse at saka si forward. No? So kapag inopen, mamatay si forward. Yan. So patay si forward.
So dapat na-express ko is mag-reverse. So kung titingnan natin dito, i-analyze natin mga kakirig. So si reverse talaga yung next na aandar kasi kung titingnan niyo ang complete na circuit dito dadaan kay reverse, no? Via K1 normally open. Normally open to sa mga kakirig, nag-close na siya kasi nag-energize yung K1 natin, no? Naka-energize pa rin. So may latching din yung ginawa kong latching si reverse dito para yung maging holding contact niya kasi papatayin naman yan niya si K1, no? So mabilis po itong mga K-ring, no? Split seconds lang po, mauna mag-energize si reverse bago papatayin niya si K1. So ganun din kay forward kanina, mauna ma-energize si forward bago mag-energize si K1. So tingnan niyo mga K-ring, pagka close, reverse. Close, ayan, reverse, no? See? So patay din si K1, no? So ready na rin pabalik si forward, no? Kasi nag-change over na din yung K1 dito na natin na auxiliary contact. So pagka open ko, patay si reverse. So see? So again close. Pagka close ko, si forward naman yon. So, ayan. So kita? So ayan yan mga kakirig. So tama yung pag-analyze natin doon mga kakirig, no? So bago kayo mag-simulate mga kakirig, i-drawing muna niyo sa papel. Paganahin niyo muna yung isipan niyo para ma-enhance yung skill natin sa pag-analyze ng diagram at pag-design. So yan lang po ang sekreto mga kakirig, no? Kailangan po natin kabisaduhin yung mga devices natin para makagawa tayo ng circuit design mga kakirig. So kapag sa palagay nyo, tama na yung sa isipan nyo, so saka nyo palang i-confirm dito sa simulator kung tama talaga yung analysis nyo baya sa inyong isipan. Kasi minsan kasi may hindi tayo makikita kasi mga kakirig kasi yung kurente, dadaan yan kahit sa ano, lalo na kapag mga racing contacts, hindi natin makikita yan sa isipan. Pwera na lang kung matinik ka talaga sa motor control na analysis mga kirig, no? So ayan yan mga kirig, no? So ayan. So paggaganahin natin tong power circuit natin. So ayan, no? Forward, stop, reverse, stop, forward. So ayan mga kirig. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig, no? So comment din po kung may gusto kayong ipapagawa mga kakirig. This diagram or demonstration mga kakirig is just for experimental mga kakirig, no? Not suitable or applicable for industrial na application mga kakirig, no? Pero kung sa palagay nyo, pwede siya, pero sa akin, pwede naman siya. Meron lang sigurong i-revise dito para maging heavy duty siya mga kakirig, no? So ayan, kayo na po mag-analyze nito kung paano magiging heavy duty siya mga kirig. Pero kung ano talaga mga kirig, gawin niyo na lang yung standard or yung nakasanayan ninyo na forward reverse mga kirig, no? So kung sa palagay niyo expert na kayo or may tiwala kayo sa inyong design, so yan po, no? So paalam, salamat.